Cub. Ako si Jing Castañeda. Ako naman si Stanley Palisada. Hatid namin sa inyo ang pinakamainit na balita at serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. Mahigit $90 billion inilaan sa construction, oil at gas developments sa Muscat, Oman. Maraming trabahador kakailanganin. Embassy on Wheels sa Buraida Qasim sa Saudi. Hindi kinayang dumagsang OFW na naglakad ng pasaporte. Online appointment system binatikos. Pero mobile consular services sa Asia region, tinapos lahat ng e-passport applicants. OFWs pinuri ang mas mabilis na sistema. Tulong na, tabang na t-shirt, sold out sa Riyadh. OFWs pinayuhan na sa official distributor lang bumili. At Asir Badminton Club namigay ng regalo at donasyon sa mga anak ng OFW, stranded Pinoy at Yolanda victims. Sa pagpasok ng bagong taon, maraming trabaho ang kakailanganin para sa mga Pilipino sa Muscat, Oman. Mahigit $90 billion ang inilaan ng gobyerno sa Oman para sa construction, oil at gas industry. Kaugnay nito, umaasa ang mga Pinoy doon na mababago pa ang sistema ng POEA para mas maraming Pinoy ang makapagtrabaho sa abroad at umasenso sa buhay. May balitang Middle East, si Rowan Soldevilla. Bagong taon, bagong sistema. Iyan ang panawagan ng mga Pinoy quantity surveyors dito sa Oman. Sa ating gobyerno, partikular ang POEA. Ang quantity surveyors ang nagsasabi ng mga gagamitin at halaga ng gagastusin sa isang construction project. Pinunaan nila ang sistema ng pamamahala sa POEA dahil marami raw requirements ang inihingi bago makapag-abroad ang isang Pinoy. Kaya imbis makahikayat, ay napanghihinaan pa umano ng loob ang mga Pinoy na gustong magtrabaho sa abroad. Dapat alisin na nila yung mga marami nilang requirements. Kapag may nakikita nila na ang kumpanya ay credible at talagang nagpapaalis ng tao at kumukuha ng tao para sa trabaho ito, dapat pinapayagan na nila. Dapat mayroon silang list of companies na legitimate company na nagbibigay ng ganitong trabaho. Makakatulong daw kung i-adapt ng Pilipinas sa mga pamantayan ng pagiging quantity surveyors, mas maiwasan ng korupsyon sa gobyerno. Saka yung mga illegal na gawain kasi nga as a member, hindi ka pwedeng ma-involve sa mga irregularities. So magiging ano yun sa'yo, sa part mo, hindi magiging maganda, tatanggalin ka nila as a member ng RICS. Kaya naman umaasa sila sa tuwid na daan ni Pinoy ay may pagbabago pang mangyayari para mabawasan ang kahirapan. Maraming trabaho ang kakailanganin ng Oman na naglaan ng mahigit $90 billion sa construction, oil and gas industry development. We are giving them opportunity sa mga technical seminars na ginagawa namin. Nangako ang PICQS na patuloy nilang itataguyod ang career development ng mga kapwa Pinoy, quantity surveyor, para matulungan silang umasenso sa buhay. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Soldevilla, Muscat, Oman. Hindi kinaya ng Embassy on Wheels sa Buraida Qasim ang nagdagsaang mga OFW na naglalakad ng kanilang passport. Inulan tuloy ng batikos ang hindi umano makatarungang appointment system na ipinatutupad. Hindi lang lahat ay may computer at access sa internet. Yan ang balitang Middle East ni Omar Balindo. Dumagsa ang mga OFW sa Embassy on Wheels na nagbakasakaling asikasuhin sila kahit wala silang appointment sa online na pinapatupad ng Embahada sa Riyadh. Pero sa sobrang dami, hindi sila naserbisyuhan. Inulan ng batikos ang Embahada. Para bang nawawala saysay itong Embassy on Wheels dahil diyan sa appointment system. Mantakin mo ang mga tao na nagtatrabaho sa mga farm, sa mga liblib na lugar. Wala silang access sa computer, wala silang magamit. Paano naman sila ngayon? Gustong mangyari ng Embassy on Wheels na may lapit sa malalayong lugar ang serbisyo ng consular office sa pagpaparinyo ng mga pasaporte at iba pang serbisyo sa mga OFW. Pero sa nangyari, tila lalo pa itong napalayo sa mga tao. Ano po ba ang silbi ng Embassy on Wheels na yan? Kung pupunta lang dito, marami pa rin ang hindi mapagbigyan makarinyo ng kanilang passport.
dahil walang appointments at dahil na rin sa quota na 600 applicants. Pero pagkatapos ng Embassy on Wheels, 400 lang ang nasisilbihan. Hindi rin napagbigyan ng makapag-renew ang mga OFW galing sa karatig bayan ng Hail na nasa 350 km mula Buraida dahil sa higpit na pinapatupad ng konsulado. Humihingi ako ng kooperasyon ng publiko, ng lahat ng Pilipino dito sa Saudi, na tulungan natin ang embahada upang mapatupad yung sistema na marami naman nagsasabing maganda. Malaking abala sa mga OFW ang dumayo sa Embassy on Wheels o sa embahada para lakarin ang passport, lalong-lalo na ang mga kasambahay at mga nagtatrabaho sa liblib na lugar sa Buraida na walang access sa internet at hindi masamahan ng amo sa pagparenew. Kami ay sumusunod sa patakaran ng konsulado, pero dapat palawakin ang mga exemption at lagyan ng panuntunan tulad ng gustong umuwi ng emergency at hindi makakauwi. Pwede naman i-accommodate pagkatapos ng mga may appointments. Ipinaabot ng konsulada na maagang mag-appointment para hindi maubos na ng slots. Para ma-exempt sa pagkuha ng online appointment system, kailangan ay senior citizen, 60 years old and above, mga babaeng nagdadalagang tao na may dalang medical certificate, may kapansanan, first-time applicant na mga bata, 1 year and below, at damaged passport. Ini-encourage natin na dalhin nila yung mga supporting documents. Kung sila man ay kasama doon sa mga exemptions upang maiwasan natin yung mga sitwasyon na hindi totoo yung sinasabing dahilan. 3 beses sa isang taon ng Embassy on Wheels dito sa Buraida sa pagpasok ng taon 2014. Nadagdagan ito kumpara ngayong taon dahil sa daming nagpaparinyo. Nagbabalita sa Middle East, Omar Balindong, Buraida Qasim, Saudi Arabia. Sa Sea Region, tagumpay naman ang 3 araw na consular mobile services dahil tinapos nila ang lahat ng 1,200 old and new applicants sa e-passport. May balitang Middle East, si Andy Relox. Bakas ang kasayahan ng mga OFW sa pinakahuling consular mobile mission noong December 19 to 21, 2013 sa Sea Region. Ito ay dahil tinapos lahat ng bago at lumang passport transactions. Paniwala ng embahada, ito ay dahil sa mas maayos na pagpapatupad ng appointment system ng Consulate Coordinator na si Ver Crisostomo. Bukod sa maayos, madisiplinang pamamalakad, napakabilis ng kanilang serbisyo kumpara sa mga nakaraang consular visit nila sa rehiyon. Isa si William Berosil sa natuwa dahil may pagbabago sa dating makupad na pamamalakad ng konsulada. Basta kami, happy kami ngayon. Mabilis ngayon na konsul. Okay ngayon ang performance. Noong unang panahon, medyo mabagal dahil isa lang. Ngayon, 3 na machine na gumagana rito. Kaya dito sa Aba, okay kami. Pinuri rin ng mga magulang ng bagong silang nasanggol ang pinabilis na sistema dahil asikaso sila sa dapat gawin para maging legal ang status ng mga bagong panganak. Bukod sa pasaporte, hinarap din ng polo ang iba-ibang labor cases na idinulog ng mga OFW. Nagbukas din sila ng section para sa SSS, PhilHealth at pag-ibig para sa mga OFW na gustong mag-avail o may mga gustong magkonsulta. Continue ko lang yung hulog ko. Para sa pag-edad ng kuhan, maka-load tayo. Kasi kailangan Sa kabuuan, umaabot sa 1,200 e-passport transactions ang tinapos ng konsulado. Kaya naman umaasa ang mga OFW na mapapanatili ang maayos na serbisyo ngayong 2014. Nagbabalita sa Middle East, Andre Lox, Sea Region, Saudi Arabia. Mga kababayan sa Dubai at Kuwait, patuloy na tumutulong sa mga biktima ng super bagyong Yolanda. At tulong na tabang na t-shirt sold out sa Riyadh. OFWs pinayuhan na sa official distributor lang bumili. Yan at iba pa mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Sa lawak ng mga dumapang probinsya at kabuhayan sa pananalasa ng superbagyong Yolanda sa Kabisayan, marami pa rin ang kailangang abutin at tulungang kababayan. Kaya ang mga OFW sa Dubai hindi tumitigil sa pagkalap ng ayuda. Yan ang Balitang Middle East ni Raquel Salinet. Mahigit 2 buwan mula nang ginanap sa Dubai ang Hakbang Buhay 2013 o Walk for Life for Haiyan victims,
Nagkakalap pa ng donasyon ng organizer sa lungsod para mas maraming matulungang biktima ng bagyong Yolanda sa Visayas. Pinangunahan ng Philippine Business Council na may suporta ng UAE Red Crescent Society. Nakakalap sa Alsapa Park ng 30,000 dirhamos o mahigit 400,000 piso, na nadagdagan ng 5,000 dirhamos o mahigit 60,000 piso ilang linggo ang nagdaan. Galing ito doon sa mga hindi nakadalo sa lakas ng ulan sa araw ng hakbang pero gusto pa rin tumulong. This is really a show of force na talagang we're here to support them and to help them at kailangan ho nila ng tulong. Maraming salamat ho. Tuloy-tuloy pa ho ang ating fundraising. Huwag ho kayong mag-alala. Para sa mga sumaling Filipino at dayuhan, iisa ang mensahe nila. I think everyone bleeds and all of us want to do our part to make sure we support those in need. It's going to be a long process, so everything that we can do, we should do now and not wait and continue to do till everybody gets their back life together. Kahit sa konting tulong katulad nito, ay mabigyan sila ng lakas ng loob para sa panibagong buhay. Hindi nagtatapos sa hakbang buhay ang pagkalap ng pondo. Ngayong bagong taon, mas marami pang pangangailangan ang mga kababayan sa Pilipinas, kaya't patuloy pa rin ang hakbang sa pagkalap ng perang pantulong. Maaari lamang tumawag sa 055-8892-606 sa mga gustong magbigay ng donasyon. Nagbabalita sa Middle East, Raquel Salinel, Dubai, UAE. Sa Kuwait, isang kilalang nail salon and spa ang nag-alay ng isang araw na kinita para sa mga nasalanta ng super bagyong Yolanda. May balitang Middle East, si Maxi Santiago. Ganadong-ganado ang lahat ng mga Pinoy staff ng Nail It Spa sa Kuwait dahil ang isang araw na kinita ng 2 branches ng salon mapupunta sa mga nasalanta ng super bagyo na Yolanda. Ito po ay ginawa po ng boss po namin para po sa Tacloban at sinabi po niya na gumawa kami ng event para po yung malikom po naming pera sa treatment ng mga customer namin ay maibigay po sa mga victims. Para sa may-ari ng salon, ito ang munti niyang paraan para makatulong sa mga nasalanta ng delubyo. It's part of our organization as Nail It Spa. Normally we do some charity work, and this is the first thing we do it out of Kuwait because all my staff are Filipinos, and basically it's just for them to show how we're grateful to Philippines. Maging mga customer ng salon, masaya dahil bukod sa pagpapaganda, nakatulong pa sila. I was excited to help the Filipino. My nanny is also a Filipino, so I felt what you are feeling, and I guess that Philippines is really a survivor country. So best hope and best wishes for them, and I hope that we can help. I'm very happy for this cause. And it's one of the reasons I came today to help the victims of Philippines. We'd love to help. We do what we can to help. Maliban sa isang araw na kita ng 2 salon, nangolekta rin ang mga staff ng relief goods. Masaya po kami dahil sa lahat ng kita po ng 2 branches, itutulong po ng aming madam sa nabiktima sa Pilipinas ng typhoon. Malaking pasasalamat po sa aming amo at binigyan po kami ng isang araw para makatulong sa mga nabiktima ng typhoon sa ating bansa at hindi po namin makakalimutan ang tulong ng aming amo hanggat kami nandito kasi may magandang puso po siya. Ang kinita ng 2 salon sa araw na yon na 610 Kuwaiti dinars o 94,550 pesos ay ibinigay nila para sa mga nasalanta ng bagyo sa Leyte. Nagbabalita sa Middle East, Maxi Santiago, Kuwait. At parang hotcake namang bumibenta ang tulong na tabang na t-shirts ng ABS-CBN Sagip Kapamilya para sa mga nasalanta ng super bagyong Yolanda. Sa unang 2 araw, sold out ang may 2,400 t-shirts at ang hindi nakabili na dismaya. May balitang Middle East, si Jaria Alamada.
Maaga pa lang ay nakapila na ang mga OFW sa labas ng Sky Freight sa unang araw ng pagtitinda ng tabang na t-shirt sa gitnang silangan. Ubos agad ang 400 pieces na ipinadala sa Saudi Arabia sa halagang 30 Saudi Riyals o 350 pesos ang isa. Ilang araw pabalik-balik ang mga kababayan sa opisina at nagtiyaga na pumila ng mabalita ang available na ang t-shirts noong December 10. Kaya po ako bumili nito para makatulong ako sa Bagyong Yolanda dahil lang doon sa t-shirt na to. Ito lang daw ang munting paraan nila para makatulong sa mga nasalantang kababayan. Si Mang Mel naman, magbabayad lang sana ng subscription nito sa TFC. Pero nang malaman niyang dumating na ang tabang na t-shirt sa Riyadh, nagtiyaga na rin siyang pumila ng mahigit 1 oras. Marami ang nadismaya dahil hindi lahat ay napagbilhan. Ang dami talaga. Simula kahapon pa ngayon, nag-anytime. Since ngayon lang dinabas, yan lumagsak. Ubos din ang second batch ng 2,000 t-shirts at kasama ang unang delivery, umabot ng 600,000 pesos ang halaga ng nabenta, kung saan ang kinita ay mapupunta sa pangangailangan ng Yolanda victims. Pinapayuhan ng mga kababayan na sa official distributor lang bumili ng t-shirts para makasiguradong mapupunta ang kinita sa Yolanda victims. Nagbabalita sa Middle East, Zaria Alamada, Riyadh, Saudi Arabia. Grand winner sa Western Region Got Talent, tinalakay ang napapanahong batas ng kalikasan. At Asir Badminton Club namigay ng regalo at donasyon sa mga anak ng OFWs, stranded Pinoy at Yolanda victims. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Sa pagpapatuloy po ng ating pulso ng OFW, ang question of the week po ay, ngayong bagong taon, ano ang dapat nating baguhin bilang Pilipino at dapat baguhin sa ating gobyerno? Anong mayaambag mo para makamit ang pagbabagong ito? Narito po ang iba pang sagot ng mga ka-FB natin. Para kay Dong H. Haya, alisin na ang katamaran sa sarili, huwag maging makasarili at huwag mapag-imbot. Sa panig ng gobyerno, aangat ang ating pamumuhay kung wala ng korupsyon. At sana, huwag lang tatakbo o huwag lang tumakbo sa susunod na eleksyon ang mga corrupt. Dapat maipakulong na ang mga sangkot sa katiwalian, pati mga senador, para maibalik ang pagtitiwala ng mga tao sa gobyerno. Happy New Year to all! Mabuhay BME! Sagot naman ni Hernan Escobedo, bilang Pilipino, dapat nagkaroon ng disiplina sa sarili at pagsunod sa ipinapatupad na batas tulad ng hindi pagtatapon ng basura kung saan-saan lang. Sa gobyerno, dapat kung managot, kung may sala, ang mga nakapwesto. Ang mayambag ko ay ang gumawa ng tama at mabuti para sa ating kapwa para hindi maging pabigat sa gobyerno. Sabi naman ni Melissa Katindoy Picoy, ngayong bagong taon mas naging matatag akong tao. Kahit ilang bagong taon pa ang dumaan, kung puro mga buhaya ang nasa pwesto, walang mababago sa gobyerno. Ang maiambag ko sa ating bansa ay maghanap ako ng tulong para sa lugar kong nasalantan ng bagyo, ang Tanawan Leyte. Kung ako o kung aasa kasi ako sa gobyerno, baka 2020 na, hindi pa rin ayos. Para naman kay Rahman Fua, transparency sa lahat ng mga ginagawa ng gobyerno. Dapat maipasa na ang Freedom of Information Bill. At sa ating mga mamamayan, open-mindedness, hindi kaagad isisisi sa gobyerno ang mga nangyayari sa atin sa Pilipinas. Magtulungan na lang tayong lahat para sa ikaunlad nating lahat. Happy New Year, BME, and to all OFWs around the globe, God bless. Sagot naman ni Rosalie Comandante Matulin, baguhin ang pagiging mapanglamang sa kapwa, pagkaroon ng konsyensya ang mga nanunungkulan na magnanakaw. Kung mangyari yan, the economy will progress. Ang magawa ko lang ay ang maipagmalaki ang aking pagiging Pinoy, sa isip, sa salita at sa gawa. Happy New Year po BME, more power, and God bless. At hirit naman ni Erwin Manalo, bilang OFW dito sa gitnang silangan, dapat lamang na sumunod tayo sa alituntunin ng bansang ating pinagtatrabahuan. Ang anumang problema ng OFW ay magiging problema rin ng gobyerno natin. Ipagpatuloy na lang sana ng Pinoy government ang tuwid na daan, pagpuksa sa mga korap na ahensya at isulong ang batas na magpoprotekta sa OFW. Ipakita natin ang pagmamahal sa trabaho upang mag-reflect ito sa atin bilang Pilipino at madagdagan pa ang tiwala ng ibang lahi sa atin. Happy New Year sa lahat! More power! Balitang Middle East. At para po sa darating na linggo, ang atin pong pulso ng OFW Question of the Week ay
Para mabawasan o matigil ang iresponsable o iligal na paggamit ng baril, ano ang dapat ipatupad? Gun ban o gun control? Sa gitna ng mga naganap na kalamidad sa Pilipinas, isang napapanahong oratory monologue na batas ng kalikasan ang nagwagi sa Pinoy Western Region Got Talent 2013 Season 3 sa Jeddah. May balitang Middle East si Francis Nuique. Ito ang makabagbag damdamin na interpretasyon nagpanalo kay June Manalo sa Western Region Got Talent Season 3. Nakuha ni Manalo ang atensyon ng mga manunood at mga hurado sa kanyang oratory monologue na pinamagatang Batas ng Kalikasan. Unanimous ang naging desisyon ng mga hurado sa may 11 kalahok na pinagbunyi ng mga supporters at manunood dahil sa napapanahon na pagganap sa kasalukuyang nangyayari sa ating bansa. First runner-up ang stand-up comedy ni Cesar Santos at second runner-up naman ang Dallas Groove Dance Group na sinayaw ang steps noong dekada 80 hanggang sa kasalukuyan. Napakagaling ng nanalo dahil deserving siya at timely yung message ng kanyang performance. Ang Western Got Talent ay isa sa mga proyekto ng Filipino Artist Migrant Ensemble. Sabi ng kanyang chairman na si Ginoong June Francia Abris, pangatlong taon na nila itong pag-sponsor para sa mga kababayan nating OFW na may mga talento. Espesyal ang production number ng mga dating winners at guest performers ng Western Got Talent para sa nasalanta ng mga kalamidad at ang kanilang nalikom na pondo ay ibabahagi rin sa mga biktima. Kami po bilang isang grupo rito ng entertainment ay magbibigay ng isang magandang handog para sa ating mga kababayan dito. Buong puso namang inalay ng grand winner ang pagkapanalo niya sa kanyang mga magulang at lalo na sa mga kababayan na sasalanta ng kalamidad. Inaalay ko po yun sa aking mga kababayan na nasalanta sa Yulatang Bagyo. Gamit ang angking talento para makiisa at makatulong sa kapwa, ito raw ang mensahe na nais ipabot ng organizers ng Western Got Talent Season 3. Patunay na ang Pilipino ay likas na matulungin. Nagbabalita sa Middle East, Francis Nuique, Jeddah, Saudi Arabia. Sa pagpasok naman ng bagong taon, namigay ng regalo, tulong pinansyal at relief goods ang Asir Badminton Club sa mga kaanak ng OFW, mga stranded na Pinoy sa tent city sa Jeddah at maging sa mga biktima ng superbagyong Yolanda. May balitang Middle East si Andy Relos. Masayang malungkot ang pagtatapos ng taong 2013 para sa Asir Badminton Club dahil sa mga kalamidad at kaguluhan na tumama sa Pilipinas, lalo na yung superbagyong Yolanda. Salamat po, wish ko sa pasunto. Sana ho, wala ho maulit muli ang mga dilog yung nangyayari sa Pilipinas. Mahirap dahil siyempre maalala natin yung mga nasalanta doon sa Yolanda. Dito nga kami masaya pero malungkot din. Sa murang gulang na 7 taon, damanan ni Gia Amor Stanislao ang pagdurusa ng mga nasalanta at pangangailangan na tulungan sila. Hindi masaya ang Pasko at maraming tutulungan po sa Pilipinas sa Dahil sa bagyo. nanawagan ang ABC ng patuloy na tulungan ang mga kababayang nangangailangan hindi lang dito sa Saudi Arabia kundi maging sa Pilipinas. Buhay ang isang club, yung tiwala at pagmamahal lalo na sa Asir Badminton dapat hindi mawala. Namigay sila ng mga regalo sa mga kabataan. Nag-abot din sila ng tulong pinansyal sa mga stranded na Pinoy sa tent city sa Jeddah at relief goods sa Yolanda victims. Nagbabalita sa Middle East, Andre Lox, Asir Region, Saudi Arabia. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Para sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme@abs-cbn.com at bisitahin din ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. At samahan niyo po ulit kami sa susunod na linggo dito sa inyong nag-iisang boses at kabalitaan. Kaagapay at tunay na maasahan Balitang Middle East. Maasalamat.